Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay isa doon sa mga teams na interesado na kunin ang serbisyo nitong si Sean Manganti dito sa Phoenix Fuel Masters, pati na itong si Kai Balungay. At ang magiging kapalit daw niyan ay itong si Rom De La Rosa, pati na itong si Jeric Balanza. At baka ibigay pa nila yung itong si Russell Escoto. Mukhang gustong magkaroon ng Magnolia ng dalawang players na maidadagdag dito sa kanilang front court. So kung mawala man itong si Rom De La Rosa, si Russell Escoto at yung iba pa nilang bench players katulad ni Balanza, ay magkakaroon sila ng kapalit. Itong si Kai Balungay, obviously yan ang magiging priced acquisition nila kung sakasakali. Dahil kung makuha nila si Kai Balungay, yan ang magiging power forward na magiging karelyebo nitong si Xavier Lucero. Samantala naman sa sentro, si Ian Sanggalang at si James Laput. Yan ang magandang maging rotation ng Magnolia Chicken Templados. Ang marami kasi nakakapansin na dito sa Phoenix hindi masyadong nabibigyan ng playing time itong si Kai Balungay, kaya hindi nakikita yung kanyang potensyal. Pero mukhang ang Magnolia determinado na ipakita na malakas talaga ito si Balungay at kinakailangan lang na exposure, at yan ang makukuha niya dito sa Magnolia Chicken Templados. So ang initial proposal dyan na nakikita natin pwedeng mangyari ay si Kai Balungay at Sean Manganti ng Phoenix mapupunta sa Magnolia, kapalit nitong si Jeric Balanza, si Russell Escoto at si Rom De La Rosa. Kahit tatlo yung players na mawawala sa Magnolia, okay lang yan, dahil itong si Russell Escoto naman ay halos hindi nagagamit. Itong si Sean Manganti, mahusay din yan na small forward at malakas din sa rebounding, plus meron itong 3-point shot na pwedeng magamit ng Magnolia. Kaya yung pagkawala ni Rom De La Rosa ma-offset nitong si Sean Manganti. At yan ang nakikita natin pwedeng maging resulta ng trade ng Magnolia pati na dito sa Phoenix. Kung ikaw naman Phoenix, kahit mawala itong mga nabanggit na players, hindi ka rin naman malulugi dahil mahusay din naman yung mga kapalit na darating. Kaya kung ikaw ang Magnolia, as much as possible, syempre gugustuhin mo na magkaroon ng batang lineup. Alam natin na maraming fans ng Magnolia ang kinikriticize na management dahil itong Hinebra nakailang beses ng palit ng core lineup nila. Dati alam natin ang nandyan lagi sila Tenorio at yung iba pang mga players, si Aguilardo, sila lagi nagre-rely. Pero nilagay si Malonzo at si Gray. Pagkatapos ngayon si Holt, isinama pa. Tsaka ito si Isaac Go at RJ Abarientos. So nakailang reload na ang Hinebra, pero itong Magnolia hindi pa. Kaya sinasabi nga nila panahon na talaga para itong Magnolia Chicken Templados ang bigyan naman ng tulong ng management ng SMC. At yung pagkuha dito kay Kai Balungay at Xavier Lucero, mukhang iyan na nga ang magiging umpisa nito. Kaya sa tingin ko, itong Magnolia Chicken Templados ang magiging team ngayon na sabihin na natin team to beat kung makuha nila ang mga nasabing players. At yan ang balak talagang gawin nitong Magnolia. If ever matuloy ang ganitong klaseng trade, makikita natin talaga dito kung ano ang magiging performance ng hot shots. Kung itong trade na to ay magiging successful, dito rin natin masasabi na ang Magnolia ay isa doon sa mga teams na makikinabang. Ngayon, kung ito namang Magnolia, for example, ang Phoenix ay hilingin ang additional draft picks para dito kay Kai Balungay at Sean Manganti, pwede yan dagdagan ng second round pick ng Magnolia, pero ang Phoenix kinakailangan din magdagdag ng second round pick para maging balanse. At tatlong player na nga ang ibibigay ng Magnolia. Kung sakali na pumayag ang Phoenix, sa tingin ko madaling maaprobahan ng PBA ang ganitong klaseng trade dahil sila naman ay balanse. Ibig sabihin, independent team ang Phoenix, so hindi naman magkakaroon ng issue na one-sided yung trade pabor sa Magnolia. Kaya ito ay dapat porsigihin talaga nitong Magnolia Chicken Templados dahil makikinabang sila dito.